Tungkol sa pagkakatuwang tao, San Atanasio, Patriarka ng Alejandria, ang kamatayan ni Kristo at ang muling pagkabuhay ng katawan. 21 tunay nga, yamang ang tagapagligtas ng lahat ay namatay alang-alang sa atin. Tayong mga tapat kay Kristo ay hindi na namamatay sa kamatayan gaya ng dati, ayon sa banta ng kautusan, sapagkat ang gayong hatol ay tumigil na. Ngunit yamang ang pagkasira ay tumigil at napuksa, sa pamamagitan ng biyaya ng muling pagkabuhay. Mula ngayon, ayon sa pagiging mortal ng katawan, tayo ay nabubuhag lamang sa loob ng panahong itinakda ng Diyos para sa bawat isa upang maaari nating makamtan ang isang lalong mabuting muling pagkabuhay. Hebreos 11:35. Sapagkat gaya ng mga bining inihasik sa lupa, hindi tayo napapahama kapag tayo ay nabubuwag, kundi gaya ng mga inihasik, tayo ay muling babangon. Yamang ang kamatayan ay napuksa sa pamamagitan ng biyaya ng tagapagligtas. Dahil dito, ang pinagpalang Pablo na naging tagapanagot ng muling pagkabuhay para sa lahat ay nagsabi, sapagkat kinakailangan ang nasisira ay magbihis ng pagiging hindi nasisira at ang mortal ay magbihis ng immortalidad. At kapag ang mortal ay magbihis ng immortalidad, kung magkagayon ay matutupad ang salitang nasusulat, nilamon ang kamatayan sa tagumpay, o kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Unang Korinto 15:53 hanggang 55. Kung gayon, maaring itanong ng isang tao, kung kinakailangan niyang ibigay ang katawan sa kamatayan alang-alang sa lahat, bakit hindi niya ito inilapag ng lihim gaya ng isang tao, sa halip na umabot pa siya sa pagpapako sa krus? Sapagkat higit sanang nararapat na inilapag niya ang kanyang katawan ng marangal kaysa tiisin ang gayang kamatayan na may kahihiyan. Isaalang-alang muli kung ang gayang pagtutol ay hindi makatao, samantalang ang ginawa ng tagapagligtas ay tunay na makadiyos at karapat-dapat sa kanyang pagkadiyos sa maraming kadahilanan. Una, sapagat ang kamatayang sumasapit sa mga tao ay dumarating sa kanila ayon sa kahinaan ng sarili nilang kalikasan. Sapagkat dahil hindi nila kayang manatili ng matagal, sa paglipas ng panahon sila ay nabubuwag. Dahil din dito ay dumarating sa kanila ang mga karamdaman at sa paghina nila, sila ay namamatay. Ngunit ang Panginoon ay hindi mahina, kundi siya ang kapangyarihan ng Diyos at ang salita, logos ng Diyos, at siya mismo ang buhay. Kung gayon, kung sa isang lihim na lugar niya inilapag ang kanyang katawan sa isang higaan ayon sa paraan ng mga tao, iisipin sana na siya rin ay dumanas nito dahil sa kahinaan ng kalikasan at sapagat wala siyang anumang higit kaysa sa ibang mga tao. Ngunit yamang siya ang buhay at ang salita ng Diyos, at sapagat kailangang maganap ang kamatayan alang-alang sa lahat, sa makatuwid sa isang dako, bilang buhay at kapangyarihan, ay pinalakas niya ang katawang nasa kanya. At sa kabilang dako, yamang kailangang maganap ang kamatayan, kinuha niya ang pagkakataon na ibinigay hindi mula sa kanyang sarili, kundi mula sa iba, upang ganapin ang hain. Sapagat hindi nararapat na magkasakit ang Panginoon, siya na nagpagaling sa mga karamdaman ng iba. Muli, nararapat na manghina ang katawan kung saan pinalakas niya ang mga kahinaan ng iba. Kung gayon, bakit hindi niya pinigilan ang kamatayan gaya ng ginawa niya sa karamdaman? Sapagkat para rito ay taglay niya ang katawan, at hindi nararapat na pigilan ng kamatayan upang hindi rin mahadlangan ang muling pagkabuhay. Bukod dito, hindi rin nararapat na mauna ang karamdaman sa kamatayan upang hindi ito isipin na isang kahinaan niya na nasa katawan. Kung gayon, hindi ba siya nagutom? Oo, nagutom siya dahil sa katanghian ng katawan. Ngunit hindi siya namatay sa gutom, sapagat ang Panginoon ang nagsuot ng katawang iyon. Sa makatuwid, bagaman namatay siya bilang pantubos para sa lahat, gayunman ay hindi siya nakakita ng pagkasira. Ihambing sa Gawa 2:31, 13:35, awit 15:10. Sapagat siya ay bumawong buo, yamang ang katawan ay hindi pag-aari ng iba, kundi ng buhay mismo.